Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat. Ito po, umpisahan po natin itong kaganapan po ito sa hearing po ng Blue Ribbon Committee about po dito sa anomalyang mga flood control project po na talagang 3 taon po na ang mga sinasabi po ang nakinabang ay mga demonyo, mga politiko, mga engineer, DPWH at mga contractors, mga kababayan. Sila po ang mga nakinabang. Ito po, pakinggan po natin ito pong isang sikat po na si Diskaya, mga tambay, dito po sa mga tanong ni Senator Jingoy Estrada. Pakinggan po natin, mga kababayan. May opening ka pa kasi. O sige, News pagbibigyan report. kita. Madam Diskaya, Sarah, it is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark. Give me a figure. ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. I'm not Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada. Nationwide or only in... Want to know my secret to getting Grabe na, rock mga hard with tambay. any woman? I'll tell you right Grabe po, no? now. My secret is the 3 ingredients. Napakarami po nila napakarami po nila sinasalihan na mga bidding. Kaya nga tama po yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang po ang dapat silipin ay flood control. Napakarami pong pinagkukunang korupsyon, mga tambay, ang mga tao na ito. Hindi lang po ang mga contractors, hindi lang po mga nasa DPWH, pati po mga politiko. Grabe po. Dito po, lumalabas po mga tambay, ito pong si Diskaya, talagang napaka-favorite po ito. Napaka-favorite po na lagi po nakakuha ng isang damukal na mga project sa gobyerno. Ituloy po natin. Nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila ang marami. Where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Sorry.
Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron Nasaan? po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun? Yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasali. I really don't have the figures right now, you know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo, natatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay. You mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. 400. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects? For 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? This is just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Tama po yun eh. Sa siyam na kumpanya niya, yung isang company nakakuha na po ng 70 plus. Ang tanong, paano pa yung 8? Kaya napakarami pong nakukuhang proyekto po nito, mga kababayan. Hindi po ba? At napakaraming pera po ang papasok sa kanya. Ituloy po natin. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Kanina sinabi mo, ikaw may-ari ng siyam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Yan po ang nangyayari talaga eh. Pagka po talaga ang isang bagay ay maanumalya, nagkakaroon na po na amnesia. Nagkaka-amnesia na po itong mga tao na ito. Pagka po talaga may itinatago at meron pong sikreto. Hindi po ba? Ito pa mga tao na ito. Halatado mo na talaga pong yung kanilang mga pinaggagawa talagang maanumalya. Madali pong makalimot eh. Nagkakaroon na po ng amnesia mga tambay. Pati sarili niyang kumpanya, mga bayan, at pati mga sinasalihan niyang bidding, nakakalimutan na po. Pagka po ito ay nasa investigasyon na. Ganyan po katindi. Ituloy po natin. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Wow. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since 2022. Up to the present, as we speak, 122. 145. Excuse me?
145, Mr. Chair. Ang na-award sa inyo, 145 flood control projects. Napanalunan nyo yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam? Grabe. Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Just indulgence for of the the SP record- Pro Temp, Yeah. Yes, Senator Risa. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung siyam na calling cards, nung siyam na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Discaya, na asawa po ni Ms. Discaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Temp. Siyam na calling cards nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Discaya. So dapat po mas alam po both ni Ms. Sara Discaya at Ms. Roma Discaya Rimando ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Temp. Salamat, Mr. Chair, at SP Pro Thank you, Temp. Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Rimando, no? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite General Contractor? Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sara Rowena Discaya. Kaya hindi mo mapapagkaila, eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Madam Sara. He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Discaya? He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. My husband used to Grabe po mga katambay. Part owner, mga tambay. Tama naman, part owner. Pero siya may-ari. Di mo ba, mga kabayan? Ganun po talaga yung lagi po natin sinasabi. Pagka po magkakabukuhan na, talaga po nga napakarami pong palusot. Katulad po ito, napakarami po nito. Napakarami po na kumpanya. Ang tanong, kaya niya itong tugunan ng may quality ang trabaho sa dami ng pinagsasabay-sabay halos na nakukuha ang proyekto sa gobyerno? Grabe, no? Bakit kaya hindi kasi gawin ng gobyerno? Natanggalin na po yung mga contractors na yan at ang gobyerno na mismo ang gumawa. Napakarami po nating mga magagaling na mga Pilipino na mabibigyan pa ng trabaho. Hindi po ba? Bakit sa mga contractors po kailangan? Hindi po mismo ang gobyerno ang gumawa at magtayo at kumuha ng mga empleyado ng mga Pilipino na napakaraming walang trabaho. Di ba? Pagka dinaan mo pa sa mga contractors, dyan po sila kumikita at napakalalaki. Katulad po mga politiko. Di ba? DPWH. Kaya po ang pera, napakadali pong manakaw nila umano. Ibang klase. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo?
Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects? Grabe, no? Nasa 200 plus lang ang sinasabing empleyado. Pero isang damukal po ang nakukuha ang proyekto. Ang gagawin mo ay flood control. Tapos nationwide meron ka sa bansa. Meron ka pa sa probinsya, hindi lang sa Luzon. Meron ka pang Bisaya at kung saan-saan pa. Tapos nakapagtataka. Kaya dito po sa sinasabi nga po natin, hindi talaga imposible na napakarami po magiging ghost project po rito. Dahil hindi na po magagawa ito. Sa dami po na nakukuha ang proyekto at kakaunti ang iyong mga sinasabing trabahante, paano pa ito matatapos sabay-sabay? Sige nga mga kabayan, ito po, ituloy pa po natin. Forbidding. Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kaagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Siyempre. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers, saka yun mga pala. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE Yeah, okay. ng... Sabi mo, sino? Teka sandali. DE ng Laguna, O, sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna, sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Naka 6 minutes ka na, erap. Okay, I don't have a list po. Yan, mga tambay. Wala raw po siyang kilala sa DPWH, pero may kilala siya mga district engineer. Yan, nabanggit pa yung Laguna. At syempre po yung Bulacan, yung sikat na si Alcantara. Hindi po ba? Ibang klase. Interjection, Mr. Chair, with the permission of the SP Pro Temp. Okay. On the DPWH na binanggit po niya, Mr. Chair. Okay. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga diskaya. I wonder, Mr. Chair, kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH, kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Para kahit 200 lang daw ang staff sa opisina, kaya nilang mag-implement ng 491 projects or 71 projects, 145 projects in any 1 year. I wonder, Mr. Chair, kung nasilip na po yun ng DPWH. Incidentally, Senator Risa, you're the next interpellator, so you may want to continue with your fight. Totoo naman po yung mga tambay. Napaka-imposible po yun. Kung 200 lang mahigit o 200 plus lang ang iyong empleyado, paano mo po magagampanan yon sa loob ng 1 taon?
sa napakarami mo na-award sa iyo na proyekto. Kaya po maanomalya po yan Maanomalya. At sinilip din po, tinanong din po mga tambay, yung napaka-famous po na pinag-uusapan din po dito sa Madiskaya. Alin po? Yung masasakyan po nila, mga bayan, yung mga Luxyrus, tingnan po natin, pakinggan naman po natin. Kaya nga po dito mga kababayan, ang sinasabi nga natin, mga contractors pa lang po ito. Ito po iniimbestigahan nila. Paano pa po yung mga politiko, yung mga congressman na nagbigay po ng nagdadala po ng pera at nag-implement po ng project sa kanilang mga distrito. Katulad po na nababanggit. Katulad po ng Bulacan, di ba? Laguna, sa Luzon, sa Bisaya at Mindanao. Sino-sino po mga congressman ang mga kakilala nitong mga contractors na ito? Katulad po nitong isa, si Diskaya. Sino po? Sino kaya? Mababanggit kaya ang mga iyan at maisasama kaya sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Hindi naman po matutupad po lahat yan kung walang mga politiko sa likod niyan. Hindi po ba? Dahil napakarami na pong nabubunyag ang mga politiko, lalo-lalo ang mga congressman, ang makapangyarihan, lalo-lalo sa proyekto. Hindi po ba? Pakinggan naman po natin yung masasakyan naman po. Sandali lang po, set up ko lang po. Ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Yes. Ano ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga... Yes po. Rolls Royce? May dealer ng Rolls Royce meron dito? po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, gano'n? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo? Yes po. What other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito Maybach, ko na binili. Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. Paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to Oh, be 4 taken to kids school. lang. O, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28. Opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. No po. Huwag na tayo maglukan dito. 28 cars sa 4 ang anak. Kung ito po ay hindi isang damo ka lang pera, mga tambay. Insurance pa lang yan Insurance pa lang ng 28 luxury car. Milyon-milyon na po yan. Hindi po ba? At yung maintenance pa niyan. Di ba? Registration pa niyan. Kaya tama po yung sinasabi nila. Saan galing yan? Siyempre, sa taxpayer money. Kasi yung trabaho niya contractor siya Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, ang tanong po natin, hanggang DPWH lang kaya ang magiging investigasyon po ng Senado? Hanggang contractors lang kaya ang sinasabi pong madidiin at pananagutin at hahabulin po ng gobyerno? At napakarami po ritong pagtatanggi. Lahat po kasi rito nagkaroon na ng amnesia. Tatanggi po sila.
Katulad po itong mga diskaya, tatanggi po ito. Hindi naman po aamin itong mga ito eh. Di po ba? Dahil nga po may pinoprotektahan din po ang mga ito. Hindi po basta-basta aamin ito, mga kababayan. Dahil nga yung sinasabi nga po natin, mas mataas po kasi yung mga sangkot. Sila po kasi nasa baba. Yung sinasabi nga ni Greco Behelica, talagang itong mga contractors, mga ano lang po ito, bata-bata lang po ito. Ito po yung pinakamababa, mga contractors. Utusan na nagiging bilyonaryo. Dahil pagka sinabi po nung nasa taas, lalong-lalo daw po yung mga congressman, dyan mo i-award yung mga proyekto na yan. At sila na, at ako na bahala dyan. At kayang-kaya nilang diktahan daw yan. Hindi po ba katulad ng diskaya? Bigyan mo ako ng 50%. Bigyan mo ako ng 20%. Hindi po magrereklamo yan. Systematic po eh. Yan, kasama po ng mga district engineer. Ang DPWH, ang tama. Itong DPWH. Kaya systematic po mga kabayan eh. Itong ginagawa po ng gobyerno. Kasi po, nahandyan na sila. At isa pa, naging maluwag na po. Lalong-lalo po sa taas. Hindi na po sila natutukan. Kaya wala po halos magagandang improvement. Walang natapos na dekalidad na trabaho. Walang matatapos na dekalidad eh. Kasi nangyayari nga, korupsyon. At wala naman po yata rito mapapatunayan, maliban lang po, hanggang dito lang po, sa mga DPWH, hanggang sa mga contractors. Pero yung pinakaugat, yung pinakaulo, malayo pa yata, mga kabayan. Malayo pa yata sa katotohanan. Hanggang dito pa lang yata sila. At tatagal po yata ito. Pagka po, dito lang po dito tumutok itong mga senador natin. 100%. Wala pong mananagot na mga politiko. Ang lagi lang po maiipit, katulad po nung sinasabi natin, kadalasan po, yung mga katulad po ni Janet Napoles. Sila lang po, yung mga nasa baba. Pero yung mga politiko, lalong-lalo pong makapangyarihan sa ngayon, malabo pong managot. Kahit po isang damukal po ang mga ninakaw po nila sa taong bayan umano. Malabong mapanagot. Dahil unang-una, ang na-expose, kahit po sa social media, kahit po sa mainstream media, ay puro lang po ito. Mga contractors, sila lang po expose. Silang laman ng balita. Pero wala ka malang mabalitaan kahit sa mainstream media na tinututukan at binabanatan ang mga politiko, lalong-lalo po sa House of Representatives na nai-involve sila, mga kabayan, dito po sa mga flood control. Madalang po. Pagka po sila ay nababanggit na at name-mention, bigla po itong napupunta na naman ang issue sa mga contractors at siyempre po sa mga district engineer at sa DPWH. Ganyan po katindi ang nangyayari po sa ating bansa. Kaya sino mananagot? Ang mga politiko, wala pa rin pananagutan kaya. At napakatagal pang investigasyon ito. Dahil dito pa lang po sa ginagawang investigasyon sa mga contractors, tatagal na po ito. At napakarami na pong uubusing oras dito. At siyempre po, pera. Yan po magiging sistema dyan. Dahil nga po, wala naman po kasing binuo. Dapat po kasi ito, umpisa pa lang, meron na pong nag-iimbestiga rito. Tinututukan na po ang mga programa at proyekto ng gobyerno. Lalong-lalo po itong mga katulad na ito. Dahil inaasa mo na lang sa mga kontraktor. Sa mga contractors po, inaasa mo na lang ang programa at proyekto ng gobyerno. Paano po? Paano gaganda at titibay? Lalong-lalo na kung hawak na politiko ay korap. Sige nga. Napakadalang natin makakita ng magagandang proyekto na matitibay. Bakit napakadalang? Ibig sabihin, madalang ang korap.
Kaya nakakita lang tayo ng madalang na magagandang proyekto at matitibay. At ang karamihan po ng mga politiko ay korap. Dahil puro sablay ang nagiging proyekto at ang mga ginagawa ng mga contractors. Ganun po magiging logic yan eh. Hindi po ba? Mabibilang mo lang sa daliri mo ang mga proyekto po na nagawa po nila. Lalong-lalo po nung pumasok sila ng 2022 hanggang ngayon. Mabibilang mo na lang sa daliri mo ang maayos na tinrabaho ng mga contractors. Na ang budget po ay nanggagaling po, nire-revisa at mismo ang Kongreso ang naglalagay ng malalaking pondo kung saan po ito ilalagay. Kaya nga pinopondohan po nila ng malaki ang DPWH. Kaya dito po mga kabayan, yan lang po ang maiipit ng maiipit mga kabayan. Yan po ang nakikita po natin investigasyon ay umiikot lang po yata. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong mga kabayan. Iikot lang kaya ang investigasyon sa district engineer at sa mga contractors at sa DPWH. Diyan lang kaya iikot. At pagkatapos doon ay napakahirap na po at baka hindi na po magtuloy-tuloy na magkaroon po ng sinasabing mga politiko. Lalong-lalo po yung tinatawag pong tambaluslos. Hindi kaya may involve dyan ang mga politiko? Yung sinasabing may kontrol ng pera ng bansa, sabi ni Vice President, nung panahon po na sila, si Saldico, mapapanagot kaya yung mga yan? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya kayang panagutin? At pati kaya ang accountability ng Pangulo ay mababanggit po kaya dito sa hearing nito? Dahil napakarami pong pera ang naubos, nasayang, nabuwis, na naibulsa lang po ng mga demonyo at magnanakaw sa gobyerno. Nakakalungkot. Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Bakit po? Nakaasa na lang po tayo una sa mga contractors. Bakit kaya? Samantalang taon-taon ay napakarami po nating proyekto. Bakit hindi po tayo gumawa ng isang pag-aari na mismo? Di po ba? Gobyerno na po ang magpapagawa, direkta na po. Gobyerno. Tututukan ng gobyerno. Yan, nahandyan. Madaling tutukan. Pagka pumalpak, ang hahabulin mo agad ay ang DPWH. Sila na mismo. At napakadali mo na pong tutukan. Wala ka nang gagamitin mga contractors na kumikita at nagsisiyaman at nagiging mga bilyonaryo at dumadami ang mga luxury car. Katulad niyan, ang Diskaya. Mula nung sila po ay naging contractors, yumaman na yumaman. Ginawa ng gatasan umano ang pera ng bayan. 28 luxury car, 4 ang anak. Ibang klase. Di po ba? Samantalang ko sa gobyerno na yan, at ang taong bayan na mismo ang gagawa niyan. Di po ba? Marami ka pang mabibigyan ng isang damukal na trabaho na walang trabaho sa ating bansa. Komento ko lang po. Hindi naman masama magkomento. Katulad po niyan, kumikita ng limpak-limpak na salapi. Katulad ng Diskaya. 200 lang mahigit ang kanyang empleyado. Samantalang 1,000. Humigit kumulang 1,000 ang proyekto niya. Flood control pa lang. Sige nga. Kung yan ay direktang pagawain ng gobyerno, isang damukal po ang mabibigyan ng trabaho niyan. 1,000! Baka hindi lang 1,000. Lalong-lalo na kung gagawin ng gobyerno ay mabilis na trabaho. Mas marami kang mailalagay na trabahante dyan. Mas marami kang mabibigyan trabahong mga Pilipino. Hindi ang pinayayaman lang po ng mga politiko at ng DPWH. Ang pinayayaman lang po ay mga politiko o mga contractors at sila-sila. Sila lang ang nagyayamanan. Di po ba? Tapos mababalitaan mo ang mga empleyado nila, 200 lang. Unbelievable. Paano mo mapaghahati-hati yan? Sa loob ng 1 taon yan ang proyekto mo. Sige nga. Kaya dadami po talaga dito ang Ghost Project dahil hindi na po nila kayang gawin at tapusin. Kaya nangyayari sa ating mga proyekto, kulang-kulang, hindi natatapos.
Pero ang pera po natin taon-taon, dahil binabudget, tapos, ubos. Kaya dyan po sa ganyan pong hearing, nakita na po nila kung sino pananagutin. Mga kabayan, nakikita na po ng mga senador kung sino mananagot. Yan. Dahil nabubutasan na po nila ang mga diskaya. Kaya, yan po yahabulin po nila yan. Dahil nabutasan na po nila eh. Ang gusto lang po natin mangyari bilang pong Pilipino at bilang taxpayer, sana po, hindi lang po sa mga contractors ang dapat panagutin. Hindi lang po ang DPWH at ang mga engineer dyan, hindi lang po sana dyan natatapos. Mas marami po sana, lalong-lalo po ang mga politiko na mga involved dyan ay habulin din po sana. Hindi lang po sana itong mga sinasabing nagsisiyaman ng mga contractors at nagsisiyamang mga district engineer ng DPWH. Paano po yung mga politiko na di hamak, na yumaman na naging mga bilyonaryo, trilyon na ang pera dahil dito sa pera ng bayan, proyekto pa lang. Kasi mismo itong Diskaya, sinabi niya, hindi lang po flood control ang nakukuha namin proyekto sa gobyerno. Marami pa. Di ba? May mga karsada, tulay, at kung ano-ano pa. Sa contractors mo lang binibigay. Samantalang pwede naman trabahuhin yan ng mas maraming Pilipino sa ating bansa. Bakit kaya? Dahil diyan po sila kumikita at sumasalok ng pera pagka nasa contractors na po ang proyekto. Madali na po nilang kausap yung sinasabing under the table. Hindi po ba? Mga kabayan, nakakalungkot lang po. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At sa mga nagsusubscribe pa po, thank you po. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po, yung panalangin at dasal po natin na sana po yung maingatan ng pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte, ay mabigyan pa po, madugtungan pa po ng buhay at kalakasan. At syempre po, mailayo po sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Salamat po sa panalangin. At ganoon din po ang ating Vice President na maingatan din po siya sa kapahamakan, mga kabayan. Maraming salamat po sa dasal. At ganoon din po mga tambay, tayo po mag-ingat. Ingat-ingat po tayo palagi. Sa muli po, paalam. Bye-bye.